morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti Programang, thank you so much, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagala-Bagabayan. Akala mga paninira, matutuwa yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a good Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po sa Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 67 na mga comments. Nandiyan rin po si Amelia Hogo. Meron siyang 49 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 31 na mga comments. Nandiyan rin po si Jolie Pintor. Meron siyang 18 na mga comments. And Sandra Maranon. Meron siyang 13 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nagsishares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan sila si Carclia, Jade Teberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-pansit na Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Crisilda Apare, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. And thank you so much also kay Ma'am Shirley Fernandez, nabigay sa atin ng 15 Hong Kong dollars. Thank you so much. At siyempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Leoncio Jr. Caga, Rose B. Trening Lozano, RJA Etarxa from Hong Kong. Nandiyan rin po si Emmy Mapalad, Ferdinand Santiago from Cagayan Valley. Nandiyan rin po si Trixie Velia, Tinkerbell, Maria Maricho Franeza, Emil Concepcion, Mary Grace San Miguel. Nandiyan rin po si Aurora David, Pellegrina Comlat. Hi to Tess Faraon. Nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. And hi to Derek Erwina Argilies at Derek William Mayo. Siyempre, hindi nagkakalimutan, isetod natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Teresita Tumaliwan. And also, happy birthday kay Winona Landrito, greetings from Shannon Reyes. At syempre, greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kamusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, siya nga pala, bukas Saturday mga kabayan, wala pong vlog si Ivan, okay? Kasi nga, di ba Saturday, Black Saturday mga kabayan, wala po ating Panginoon kasi nga patay po mga kabayan. Today, Good Friday, ngayong araw po ipako sa cross ang ating Panginoong si Kristo, at the same time, namatay po mga kabayan. Kaya po, hindi mabablog si Ivan. Ito po yung ating observance po para sa Holy Week, okay? So hopefully, see you this coming
coming Sunday. So anyways, banat na makabayan. Meron ito mong babalikan tungkol doon sa nangyari po na survey ipinakalat po ng Pulse Asia, pati po yung RWN numero 1 na Research Center na makabayan. Diba? Napakababa po ng survey rating ni PBM. Yung kanyang trust rating, pati po yung approval rating makabayan. Ngayon, bakit ko ibabalik yan? Bakit si Ivan? Kasi nga may nakita ako na mga discussions doon po sa grupo ng TAPS Coalition makabayan, pati nga rin po doon sa page, sa Facebook page ni Marcoleta, if I'm not mistaken. So nagbasa-basa ko ng makabayan. Plano na pala ito. Plano na ito makabayan, itong pagpalabas po ng survey na mababa dito kay PBM. At alam pong nakakagulat ang kailang plano makabayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga survey na to nakakaduda talaga eh. At saka very impossible makabayan. Kasi nga diba sinabi ko rin ko kahapon, nga sabi ko paano na kuha po ng mataas po na survey itong si Sara Duterte, wala naman siyang ginagawa makabayan. Diba? Ang kanyang ginagawa, puro lang laroy-laroy, nabubuta siya doon sa ibang lugar kasi nga siya po ay nangungumpanya makabayan. Diba? Inendorso niya yung Padapa Laban. Siya po'y nangangampanya. Nagbuta rin po siya doon sa The Hague, bumisita doon sa kanyang tatay na nakulong makabayan. Dahil lang doon, dahil po sa wala rin siyang konkreto po ng mga programa, mataas ang kanyang survey makabayan. Tapos kahapon, nagpakita rin po tayo ng ebidensya, meron pong kalye survey makabayan, dahil nga pong landslide na landslide itong kay PBM. At saka dito po kay Sara Duterte, ilan lang po ang pumabor sa kanya makabayan. Diba napakalayo po ng survey? 21 versus kay PBM 126 makabayan, di ba? Napakalayo. Yan po ang ibig sabihin natin dito na talagang maki-question dito or mako-question dito yung inilabas po na survey ng Pulse Asia plus yung RWN makabayan. Diba? So mamaya i-reveal ho natin kung ano ang kanilang pinag-usapan makabayan. Before that, for the meantime, pag-usapan muna natin itong napaka-viral ngayon na nangyari po na medyo hindi maganda doon sa nangyari sa graduation po ng senior high school doon po sa Antique makabayan. I am very sure na kayo pong lahat nakita nyo pong nangyari doon sa Antique, na kung saan itong teacher na to, ay ko lang tawagin na gunggong. Yung teacher na principal makabayan, pinigilan niya at saka ipinahiya niya yung mga estudyante doon sa Antique kasi nga nakasuot po ng toga makabayan. Kasi according po doon sa teacher at teacher principal na hindi na ito gin-prescribe ng DepEd na mag-wear sila ng toga during sa kanilang graduation day makabayan. Talaga pong nakakainit ng ulo, no? Sino ba nakita sa video na yon? Nakakainit talaga eh. Bakit? Alam niyo ba kung bakit na-trigger yung isang estudyante? Di ba pinagmumura niya yung principal makabayan? Talagang malutong na pagmumura talaga eh. At saka hanggang meron pong umakyat doon isang teacher makabayan, teacher pala yun, meron umakyat doon kasi nga sinita niya yung principal at talagang pong ipinaglaban niya yung mga estudyante makabayan. Bakit na-trigger si Ivan? Kasi nga 'di ba pinagbantaan sila, natatawag daw siya ng pulis kapag hindi hubarin yung kanilang mga toga makabayan. At meron siyang sinabi daw na hindi maganda, na sabi niya, angal kayo. 'Di ba? Angal kayo, may angal kayo. So doon po na-trigger yung estudyante makabayan. At meron ko papakita sa inyo. Meron kasi kinompile ko yung mga iba't ibang anggulo ng video makabayan. Yung clear talaga, kinompile sa Ivan para malaman natin yung nangyari from the start until the end makabayan. Okay? So for more details, let's watch this. Good morning. I want everything to be in order and its proper place. This activity, the graduation, should be in uniform and with your sublime. That's all. So please, if you are doing something against the rules of the law, paki, because this will continue as in the authority prescribed. Okay? I have already taken your pictures and I have already documented everything. Let us not make the rule of the law run over this activity because this is the activity of the Department of Education. Thank you for your obedience. So, just take off your toga because it is not prescribed as your uniform for graduation. Okay? School uniform with your ribbons and your sublime. That's all.
Okay? No. Or I'll call a police for you. We are training our learners to be disciplined and obedient to authority. What kind of attitude are we giving them? What kind of practice and what kind of examples are we giving them? Disobedience to local authorities? I don't want to see anybody with your hats and your togas because it is not indeed order. And I want the class advisors to write the names of those who violated the authority. Oh, Anan? Putang ina mo! Sino? General! What's the name? General mo, Katawi! Ikaw ang lahat! Sino siya? Hindi na ba? Galing ka na sa pagkato. Relax! Okay. O, di ba nakakainis yung inasta po ng principal makabayan? Saka before tayo mabigay po natin reaction, ipakilala ko muna sa inyo kung sino yung umakyat doon sa stage makabayan para po sitahin yung principal. At saka siya po yung nagtanggol po ng mga estudyante makabayan. Ito pong si Sir Lou Nietes. Sir Lou Nietes, siya po yung viral na teacher na umakyat ng stage at kinausap ang principal kung saan ipinaglaban niya ang mga graduating students ng Colonel Roberto Abilion National High School na pinapatanggal ng principal ang toga sa mismong graduation ceremony noong April 15, 2025 makabayan. So this is 2 days ago pala nangyari doon sa Antique. Nakalungkot talaga, no? Talagang nakalungkot eh. Kasi nga, alam niyo makabayan, bakit ginawa yon ng principal? Well, honestly, hindi natin alam kung ano talaga po ang kanilang napag-usapan makabayan. Hindi natin alam kung ano ang kanilang agreement door o kanilang mga napag-usapan between po sa principal at saka sa mga teachers makabayan at saka also sa mga estudyante. Hindi natin alam. Pero tayo po nagbabase po sa buong pangyayari makabayan. Unang-una, bakit lahat ng mga estudyante nakatoga? 'Di ba? Ang ibig sabihin, hindi sila aware makabayan. Para sa akin lang ha, hindi sila aware. Sana ang ginawa dito ng teacher, kung yan man ay isang prescribed ng DepEd na bawal po sila magtoga, kundi mag-wear lang po sila kanilang mga school uniforms makabayan during po sa kanilang graduation. Kung yun man ang prescribed po ng DepEd. 'Di ba? Sana sinabi niya week ago makabayan or the day before po sa kanilang graduation. Sana yun pong ginawa po ni principal. Bakit? Masakit ho yun. Unang-una, graduation day yan makabayan. Tapos ipapahiya mo yung mga estudyante in front of the many members or dito po sa mga maraming tao. Ganyan ang nangyari. Kasi alam niyo makabayan, ang graduation po, yan po kasi isang once in a lifetime moment or experience ng mga estudyante. At saka yung okasyon na yan, yung araw na yan, hindi lang ho yan okasyon para po sa mga estudyanteng na-graduate. Patuloy po yan. That is a big day also kasi nga siyempre proud ho tayo bilang isang parents na nag-graduate po ang ating mga estudyante makabayan. Yan po isang big day para po sa mga parents. Diba? Correct if I'm wrong. Matanong tayo makabayan, pati po yung mga DDS, mga gonggong mga DDS. Bakit ko nga pala pinag-usapan yung makabayan? Kasi ito po yung sinakyan po ng mga DDS. Kung napapansin niyo po sa mga kanilang mga post sa mga DDS makabayan, di ba merong caption sila na dahil po bagoong Pilipinas na, dahil daw bangag yung presidente, pati rin po daw yung principal naging bangag na makabayan dahil daw bagoong Pilipinas. Di ba idinamay nila? Kung sinasabi po dito na isang principal na yan po against the law, ang kanilang pag-wear po ng toga, mas against the law dito ang kanyang papapahiya po sa estudyante sa harap po ng maraming tao during graduation day makabayan.
yan. 'Di ba? Yan po against the law. Kasi nga 'di ba sabi niya na against the law daw yung pagwear po ng toga ng mga estudyante. At kapag hindi na sila susunod po sa kanyang sinasabi mga kababayan, 'di ba siya pa nga nagsabi na magtatawag daw siya ng kapulisan. Tatawagin niya yung pulis makabayan. Kasi nga yung mga estudyante, during po na kanyang pinagsabihan makabayan, di ba, instruksyonan niya, hindi gumala yung iba. Nakita natin doon siguro mga 3 or 2 yung gumala makabayan na handa na silang tatanggalin po ng toga. But the rest, majority po ng mga estudyante, hindi sila nagtanggal po ng toga. Para sa akin, ayaw ko makabayan. Kung yun ba nangyari, kung yung time na yan, dyan ako ng time po nag-graduate si Sir Ivan, tas yun po ang pinakitang asta po ng principal na yon, hindi ako susunod. Bakit? Ulitin natin dito, once in a lifetime na po ang experience na yan. At saka normal lang ho sa mga graduate na mag-wear po ng toga mga kabayan. Dito nga sa amin sa Leyte, yung senior high dito mga kabayan, nagtutuga nga. 'Di ba? Nagtutuga ho sila dito yung senior high. Tapos diyan po sa Antique, bawal makabayan. So hindi yan maganda. And second, dito rin po sa principal, advice ko lang sa iyo ma'am, yung sinasabi po na against the law, well, i-apply lang po natin dito yung rule of law na sinasabi mo. Ang rule of the law na sinasabi mo, ikaw po ay makakasuhan. At pwede kang matanggalan po o mawala sa iyo ang iyong lisensya bilang isang principal teacher. Dahil sa pinakita pong asal na hindi talaga makain-kain po ng mga buhaya. 'Di ba? Ang pangit-pangit na ipinakita pong asal. Sana ang pinairal mo diyan, ma'am, puso na lang. Kung yan ang gusto mong mangyari na walang toga na isusuot po yung mga estudyante, dapat nung nakita mo na in front of kung nandun ka na sa stage, sa front po ng mga estudyante, dapat puso na lang ipinairal mo kasi nga kawawa eh. Tas ganun po tas ganyan pang sinasabi mo na nagbabanta ka pa. Di ba? Kaya nga maraming nagalit sa'yo. At saka may nakita tayo makabayan. May nakita tayo na meron pong nagtatanggol dito sa principal. Tas sabi niya, kaya pala, ito'y post po ng buhay nga naman. Kaya pala, hindi nagsuot ng toga ang mga graduate at kaya pinaalis nung nag-viral na principal yung toga ng mga mag-aaral sa kalagitnaan ng programa. May utos po talaga. Tingnan nyo, ang sinabi niya, may utos po talaga ang mismong DepEd na lahat ng gagraduate ngayon sa public school ay yun mismong uniform na lang nila. O kaya ang PE uniform na supplied ng local government ang gagamitin para makatipid ang mga magulang dahil sa hirap ng buhay at hindi lahat makaka-afford na magbayad ng pangrenta ng toga. Yan po ay fake news. Bakit? Kasi napalabas po ng statement yung mismong DepEd makabayan. Anong sabi niya? On the graduation ceremony incident in Antique, the Department of Education or DepEd acknowledges the reported incident involving a school head and graduating senior high school students in the province of Antique, wherein wearing togas during the graduation ceremony became a point of contention. The department deeply regrets that this occasion, which should have been a moment of pride and celebration, became a source of distress for the learners and their families. At dito mapapahiya yung nag-post makabayan, pati po yung school teacher o school principal nila. For clarification, DepEd policy does not prohibit the wearing of togas. There is no prohibition under DepEd Memorandum Number 27 or 2025 and under DepEd Order Number 009-2023. The prescribed attire for graduation and moving up ceremonies includes casual or formal wear or the school uniform. The toga or sablay may be worn as an optional supplementary garment makabayan. Ibig sabihin walang problema kung kaya naman pala ng mga estudyante na makapagrenta sila ng mga toga makabayan, walang problema. Pero bakit pinatatanggal pa rin po ng school principal nila? Diba? Ibig sabihin, hindi maganda talaga ang ginawa po ng teacher o yung principal. Dahil nakita niya na, diba sabi ko, sana puso na lang ipinairal doon. Dahil nakita niya na po, na nakawin na po lahat ng toga, bakit siya magre-reklamo? Ibig sabihin, kayang-kaya
na mga estudyante na makapagrenta sila or magrenta sila ng kanilang sariling tuga mga kabayan. Okay? So these guidelines were adopted to encourage simplicity, promote inclusivity, and ease the financial burden on families. However, such policies must be interpreted and implemented with discernment and never result in any learners exclusion, embarrassment, or marginalization mga kabayan. Diba? So yun nga, talagang sapul na sapul doon yung principal mga kabayan. Bakit? Kasi pinagalitan niya lahat. Nagbanta pa nga doon mga kabayan, natatawag na siya ng pulis kapag hindi susunod sa kanyang mga sinasabing, sa kanyang gustong mangyari, yung mga estudyante mga kabayan. Ang ibig sabihin dito, pwede siyang makakasuhan dito. At pwede siyang matanggalan po ng lisensya bilang isang principal teacher mga kabayan. So ito po ang mga points. Ito po ang ating pagbabasihan mga kabayan kung bakit siya pwedeng makasuhan. Sabi dito, that kind of action and public threat is not justifiable, especially in the context of a graduation ceremony, a once-in-a-lifetime moment meant to celebrate students' achievements, not to shame or intimidate them. Why it's not justifiable? Because public shaming is unprofessional, which is true mga kabayan. Using a microphone to call out or threaten students during a formal event is not only inappropriate, but also risks humiliating them in front of their families and peers. Number 2, last-minute changes undermine trust. If students were previously told they could wear tugas, it's unfair to change that policy without proper notice and expect immediate compliance. Authority must be exercised with consistency and fairness mga kabayan. Di ba yan po sinasabi ko? Dahil nakita niya na po, nakawela po ng tuga, yung mga estudyante, hinayaan niya lang po sana mga kabayan. Di ba? Yan ang ibig sabihin po sa number 2. Number 3, disciplinary tone at a celebration is misplaced. Graduation is a celebration of years of effort, which is true. Even if there was a disagreement, it should have been handled diplomatically and privately, not with threats or public announcement. So yan po ang grounds at yan po ang pababasihan na pwede talaga pong makakasuhan itong principal na ito mga kabayan. At pwede siya matanggalan po ng lisensya bilang isang teacher principal. Naku po, lagot na. Alam niyo mga kabayan, kami po nanawagan rin po doon kay Secretary Angara. Ito po ay kanyang aaksyonan. Saka kapag hindi ito maaksyonan kasi ng DepEd mga kabayan, ang babanatan kasi dito, alam mo natin yung utak po ng mga DDS. Ang babanatan kasi dito, siyempre si PBM, 'di ba? Walang iba mga kabayan. Kasi nga sinasabi na dito at marami pong nadala doon po sa mga faking, mga information binibigay po ng mga DDS. Maraming nadala dito kasi nga una, ang napost dyan, bagoong Pilipinas na kasi. Bangag daw yung presidente. Kaya bangag daw yung principal mga kabayan. Diba? Darang gunggot mga DDS eh. At so ito po yung ito ang ating ebidensya na hindi po sa lahat ng oras tama yung teacher mga kabayan. Ito ang malaking ebidensya. So sana sa mga teachers dapat meron pong transparency, dapat ipaalam rin po ninyo ang kanyang mga plano sa mga estudyante. Kasi mga estudyante ho natin, siyempre mga naman yan, mga babait naman ho yan. Yan po yung mga intellect na mga tao. Sila po ay mautak mga kabayan. Nakakaintindi ho lahat ng mga estudyante. Okay? So siyempre, ramdam ho natin yan ang mga naranasan pong distress dito po sa mga estudyante kasi tayo po nag-graduate rin po mga kabayan. Okay? So anyways, for tayo. Pag-usapan na natin, babalikan na natin yung ibig kong sabihin tungkol doon sa survey rating kay PBM na sobrang baba mga kabayan. Okay? So nagbasa-basa ako doon sa grupo po sa Facebook page ng nung Taps Coalition mga kabayan, pati po doon sa kay Marcoleta na Facebook page or fan page yun. Nag-usap-usap kasi ito mga DDS. Sabi nila, ito yung maganda daw. Kasi daw, magagamit na nila para makapanghikayat daw sila ng mga tao na magagalit dito kay PBM or mawalan po ng gana dito kay PBM. Magagamit daw nila yung mababa po na trust rating pati po yung approval rating ni PBM. Alam nyo ba ang kanilang next plan mga kabayan kapag mag-release daw ng bagong survey yung Pulse Asia pati po yung RWN mga kabayan na mas mababa pa, aatake na sila doon sa Malacanang mga kabayan.
Kasi gagamitin nila yan. Di ba? Yan po'y pang-uto mga kabayan. Alam niyo ba yung mga survey? Yung survey na ganyan? Pang-uto ho yan. Napaka-posible kasi na mababa po yung rating ni PBBM. Which is nakikita ho natin kung gaano kagaling po ating presidente. Kung gaano po ka-hard worker ating presidente. Yan po'y napaka-imposible. Imposible talaga na mababa po yung trust rating, pati po yung approval rating ng ating presidente. Imposible ho yan. Bakit? Bibigyan ko kayo ng sample DDS. Ito ay nakita po ng mga Pilipino. Pero siyempre sa inyo, kayo kasi ay bulag, hindi nyo nakita to. Level sample sa mga magsasaka. Natulungan po ni PBM yung mga magsasaka na yan po hindi nagawa ni Digong noon. For more details, let's watch this. Boss, sana isa pang Marcos ang darating para lahat ng mga magsasaka mabibigyan ng lupa. Sa isang utang na ganun, halimbawa sa akin, parang 400,000 nata, di ba? Parang ganun nata yung babayaran ko. Isipin mo, ikabubuhay ng pamilya ko yun, yung 400,000, hindi ko mababayaran yun. Ito nga, dumating yung donation loan ng ating Pangulo. Malaking tulong po ito. I love you unconditional. Oh, di ba? Kung wala pang nagawa si PBBM at saka hindi pa niya natulungan po, kung wala siyang tulong na ibigay po sa mga kababayan din po ng magsasaka, sasabihin niya kaya o sasabihin kaya yon ng magsasaka na gusto pa nila ng iba pang Marcos makabayan? Di ba? Ang ibig sabihin, nakita nila nagtatrabaho talaga ang ating presidente. At yung mga programa, mga proyekto po nating presidente, nakakatulong po sa sambayanang Pilipino. Ang utang nga na ilang bilyones po, utang po ng mga magsasaka makabayan, burado na ho lahat. Ilang bilyones ho yan. Diba? Nagawa ba yan ni Digong sa panahon niya? Hindi. Kasi nga kurap makabayan. Puro lang kasi pambubulsa, pangungupit ang kailang mga iniisip during po kay Digong. Diba? Kaya nga napabayaan nila yung mga magsasaka makabayan sa panahon po ni Digong. Kawawang-kawawa talaga yung mga magsasaka sa panahon po ni Digong. Kaya nang naupo na po itong si PBBM, isang Marcos, sila po'y happy makabayan. So ngayon, tatanungin natin ulit itong mga DDS. Tugma ba yung inilabas po na survey ng Pulse Asia, pati po yung RWN, dito sa nakita natin na performance kay PBBM? In reality, makabayan. Sige nga, DDS, tugma ba? Di ba napakalayo talaga? Kaya yung survey na yan po'y pagmamanipula makabayan. Meron silang planong hindi maganda dito. Malamang sa malamang, siguro lang, itong Pulse Asia, ito pong RWN, hindi kaya nabayaran itong makabayan para lang po sisiraan si PBBM para po magagalit po yung taong bayan dito kay PBBM. Diba? Klarong-klaro naman talaga eh. Ginamit ito ng mga DDS makabayan. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin. Nandyan po si Simply Tokis Vlog. At saka i-support natin makabayan na subscribe ito pong si Simply Tokis Vlog. Okay? Nandyan rin po si Abraham Fiesta, Hachinel TV, Lynn Gonzalez, Teresita Tumilawan. I-shoutout natin si Ruben Gorospe from Los Angeles, Lolita Baybayan. Nandyan rin po si May Dunes or Mextalk Vlog. Siyempre, i-subscribe natin and support itong Mextalk Vlog makabayan, si Ma'am May Dunes. Okay? Nandiyan rin po si Capricorn 62, Kikay Pipay or Kikay Pinay. Hi to Kiorakia. Nandiyan rin po si Lorely Bernardo, Marilyn Digma. Hi to ME, Bernardino T. Nandiyan rin po si Angelita Holisanger. And hi to Ray George. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Napansin ba ninyo na yung mga galaw ni Vice President Sara Duterte ngayong papalapit ng eleksyon? Ang tingin ko kasi, observation at opinion ko, mas nagkukonsentrate siya na makakuha ng kakampi, makakumbinsi ang mga incumbent senador or mga ilang re-electionist na senador para dun ho sa nalalapit na impeachment trial na gagawin after ng eleksyon. Kasi ganito po yan, kung nyo mapapansin, wala siyang ini-endorso na mga kandidato ng PDP laban, na kandidato ni Robin Padilla at ng kanyang ama na nakakulong sa ICC na si Duterte. At lagi yung sinasabing hindi siya mag-i-endorso. Kita nyo? Anong ibig sabihin nun? At ngayon, ang kanyang ini-endorso ay yung incumbent senador na kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos. Ang aking pong opinion at analysis dyan
ang inaasahan siguro ni Sara, pag tinulungan niya si Amy, makaka-recruit ito ng mga senador na pwede niyang maging kakampi para siya ay makalusot sa impeachment trial. Kasi si Amy ay matagal na senador. Marami rin niyang kaibigan sa Senado na mga incumbent senador na magiging senador judge. Siguro ang feeling ni Sara, mananalo pa si Amy this coming election. Pero nagalit naman ang mga botante sa magkabilang panig, mga DDS voters at saka Marcos supporters voters, ayaw kay Amy. So ang tingin ko dyan, ang tingin ni Sara, manalo o hindi, makakatulong at hindi siya iiwan ni Amy. Kasi kung hindi man siya manalo at mukhang malabong manalo senador, iyan po ay tapos na ang term. Hindi na siya magiging kasali doon sa impeachment bilang senador judge. So, may mga kaibigan niya mga senador na pwedeng malapitan kasi alam nyo itong impeachment trial, political, technical, and legal. Ngayon nakikita natin na masyado nilang pinopolitical, magiging kampihan yan. Pwedeng gamitin ni Sara Duterte si Amy para mag-recruit yung ibang mga senador na magiging senador judge na paboran siya para hindi siya ma-impeach. Yun lang po kasi walang direktang access or malapit na kaibigan si Sara sa mga senador. Ang maaaring talagang kakampi lang niya si Bato at saka si Padilla at si Amy. Pero yung ibang mga senador doon, hindi siya ganong kalapit. Kasi nga iba rin ang attitude niya. Hindi niya ibinababa yung kanyang level dahil siya vice president, ang piling niya mataas siya kaysa senado. Hindi niya ibinaba ang level kahit doon sa mga hearing noong nakaraan. Iba ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga senador, lalo na sa mga congressman. So ayan po yung aking nakikita rito. Kaya nga maggagamitan yung dalawa. Dito ho sa incoming election at incoming impeachment trial against Sara. Yan po yung aking nakikita dyan. Kayo, ano inyong masasabi dyan? Inong mga PDP laban na kandidato ni Padilla at ni Digong Duterte, hindi ini-endorso ni Sara. Kasi ang piling niya, kung mananalo yung mga yan, kakampi na niya. Yan ang piling niya. Kaya hindi na siya nagpapakaabala dyan. Ang problema, hindi naman siya tinutulungan. Hindi rin naman sigurado mananalo. So, doon siya nakakonsentrate sa mga incumbent. Kasi may mga incumbent senador dyan na nakakaduda rin. Kung ano ang kailang yung mga Cayetano, yung isang Bilyar, di ba? Yun po yan eh. Yung Jinggoy Estrada, si JB Ejercito, si Villanueva, si Subiri, yan ho yung sa aking opinion hindi tayo sigurado, maaaring pagdudahan. Malamang yan ang liniligawan ni Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, pag nakakuha ng 8 o hanggang 9 na mga senador, acquittal na. Kasi sa 24 senador, kailangan 18 vote. 18 boto sa 24 na senador para siya po ay ma-impeach. Kung makakuha ka ng 8 hanggang 9, hindi makukuha yung sapat na percentage ng boto para ho siya ay ma-impeach. Kasi pagka 18 vote ang nakuha ng prosecutors, talaga hong impeach si Sara. Sabihin, pag 6 lang o 5-6 lang ang senador na kakampi ni Sara, ma-impeach siya. Kaya gusto niya makasiguro na 8 hanggang 9 para siguradong acquittal. So, ayan na ho yung focus niya. Yan ang aking nakikita ngayon. Okay? Kayo, anong tingin niyo sa observation? Gagamitin si Amy. Yung connection ni Amy sa Senado dahil matagal na senador. Yung connection ni Amy sa kapwa senador. Dahil malamang gagamitin yun. Kaya ako, ang aking panawagan at ang atin hong sinasabi rito, sana itong mga senador judge na ito tumingin sa dokumento, tumingin sa ebidensya, tumingin sa testigo, hindi sa politika lang. Hindi sa kaibigan, may utang na loob, kapartido, or awa.
Pag yan kasi ang naging basihan, magagalit ang taong bayan. Kasi betrayal of public trust, graft in corruption ang pinag-uusapan dito. Pera ng bayan ang pinag-uusapan dyan. Mahigit na 600 million pesos confidential intelligence fund. At yung di umano ay mga billion-billion bank account. Saan galing yun? Okay? At yung pagbabanta sa buhay, pinag-utos na kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Napakabigat po yun. Mabigat yan. Inciting to sedition nga yan. Tsaka mabigat po talaga. So ayun, kung ang mga senador, kaya kayong mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad, meron kayong koneksyon at pagkakataon, sa pamagitan po ng social media, pwede kayong magbigay dyan ng mga pahayag, inyong tawagan ng pansing, inyong ulitin ng mga senador na tumingin sa ebidensya, hindi sa utang na loob, hindi sa pagkakaibigan, hindi ho sa awa. Kailangan yung dokumento at ebidensyang ipipresenta ng prosecutor na magpapatunay na talagang may betrayal of public trust o kawalan na ng tiwala ng taong bayan. Kaya dapat ma-impeach. Yan po yung issue. Okay? Kasi ho, pagka pinulitika ito, magkakampihan sila. Mababaliwala ang ebidensya. Pag nagkampihan sila at utang na loob at awa ang pinairal ng mga senador, mababaliwala ang prinsipyo ng impeachment court na tumingin sa dokumento at siyang basihan kung acquittal or guilty ang isang impeachable official like Sara Duterte. Ganon po yan. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito, lalo na po ngayon, Holy Week, nasa bakasyon kayo, habang kayo nakikipagkainan sa inyong membro ng pamilya, or nagbabanding-banding kayo, isingit ninyo itong isyong ito, dahil ito yung isyong pambayan. Isyo ng bayan, pera ng bayan, katatagan ng bansa, pagdisiplina sa mga posibleng umaabuso, ang impeachment trial. Kaya huwag nyo rin kalimutang ito'y pag-usapan sa marangal at maayos na debate at pag-uusap. Walang pikunan. Kasi pag nagpikunan, mag-iiba. Walang kampihan para hindi ho nagkakapikunan. Talakayan ng malaya sa kung ano ang karapatan ng bawat isa, karapatan ng mamamayang Pilipino na siyang may-ari ng pera na posibleng hindi tamang nagamit o ginamit ng Office of the Vice President. Okay, so pag-uusapan natin itong ni-recruit at saka nindorso po ni Sara Duterte, itong si Camille Villar, makabayan. Di ba siya po yung napag-usapan ni Sir Mike Abe, na according po kay Sir Mike Abe, nito pong si Villar, na ito yung nakakaduda talaga makabayan, well, not just nakakaduda, talagang noon pa, alam na ho natin to. But according po kay Sir Mike Abe, nakakaduda itong mga Villar. Ni-recruit siya ni Sara Duterte kasi nga naghahanap po itong si Sara na mga incumbent senator para maging kalyado niya makahabayan sa darating po na impeachment trial. Okay? So, dahil napag-usapan po ito si Camille Villar, alam niyo ba na meron pala nangyari, naalala ba natin na nagrally po, nandun po yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas doon sa San Jose del Monte, Bulacan, makahabayan. Naalala ba natin yan? Di ba ang daming tao doon, talagang blockbuster makahabayan. Halos umabot ngayon ng 60,000 or 70,000 po na sumama po sa rally, umattend po sa rally, doon po sa Bulacan, makahabayan. Kasi nga marami hong mga makamarkos dyan. Alam nyo ba na napahiya pala itong si Camille Villar? Bakit siya Ivan? Alam nyo ba na nagsuffer pala itong Bulacan, makahabayan dito po sa kanilang patubig? Which is ito pong kumpanya na to sa mga Villar, yung Prime Water, makahabayan. Kaya napahiya itong si Camille Villar. Kaya pala parang ayaw niya na sumama po sa mga rally po sa alyansa kasi siguro para maiwasan niya yung siya po ay mabash, makahabayan. Malaking problema, malaking pasakit pala yung Prime Water dyan sa Bulacan, makahabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Senator Camille Villar! Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Siyempre, ang magkasariling bahay at lupa para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. At siyempre, magkaroon ng sapat na hanap buhay. Yan ang campaign speech ni Las Piñas Representative Camille Villar nung pumunta ang alyansa slate ni Marcos sa San Jose del Monte City sa Bulacan noong Pebrero. Hindi niya nabanggit ang pinaka-basic need ng tao at ang pinaka-iniinda ng mga hinihingan niya ng boto, ang tubig. Isa yung tubig po. Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig. Kasi palaging walang tubig.
pero mahal ang singil. Ang Prime Water ay pagmamayari ng kapatid ni Camille na si Manuel Paulo Villar, isa sa mga kumpanyang bahagi ng business empire ng ama nilang si Manny Villar, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon. 2018 nang magkaroon ng joint venture ang Prime Water at San Jose del Monte City Water District at simula daw nun ay naging pahirapan na ang tubig sa kanilang buhay. 88 years old na si Lydia Hilario o Nanay Ike, pero alas 3 ng madaling araw kailangan na niyang gumising para mag-imbak ng tubig. Dahil nitong mga nakaraang taon lagi silang nawawalan sa buong maghapon. Minsan tumatagal daw ng 2 araw na walang tumutulo sa gripo. Minsan nantok ako. Minsan gabunggo-bunggo na ulo ko dyan sa kap dahil siyempre pero sinisikap ko yan. Ito yung kusina nila, Nanay Ike. Buong umaga daw silang walang tubig, kaya hihintay nilang magkaroon ng tubig ulit. Kaya natambakan na sila ng huhugasin, parang yan. Dito, papakita ko sa inyo yung maximum na tubig na lalabas sa gripo nila. Ayan, so meron na silang tubig ngayon, pero para sa atin mahina yan, pero para sa kanila yan na yung maximum na ilalakas ng tubig nila. Si Even Kalahate, 76 years old, engineer at dating chairman of the board ng Water District ng San Jose del Monte. Nagtataka kung bakit sila nakipag-joint venture sa Prime Water, gayong okay naman daw ang serbisyo noon. Nung mag-take over sila ng 2018, ayun, nagsimula ng parang unti-unti nang may mga rationing. Mismanagement talagang, mismanagement, lack of manpower. Yun ang nakikita ko, lack of manpower. Yung mga taong kinuha nila, hinire nila, although nagdagdag nga, yung sinasabi nila, nag-hire sila, pero walang kalaman, hindi na-educate. Pati ang Commission on Audit mismo na bahala sa joint venture. Paano naman daw kasi bago pumasok ang Prime Water? Napakataas ng kita ng water district nila. Pero simula 2018, pababa na ng pababa at nag-negative 5 million pa noong 2020. Ang sabi noon ng water district sa COA, kung tataasan daw nila ang hati nila sa kita, baka tumaas pa ang singil ng tubig. Pagtataka ng COA, bakit tila okay lang sa water district na tumaas ang kita ng Prime Water hanggang lumiit ang kita ng gobyerno at nalulugi pa nga? Habang ginagapang ng water district ang kita nila, ang Prime Water Infrastructure Corporation ng mga Villar, payaman ng payaman at umabot na nga sa bilyon ang kita. Hindi naman daw nagkulang ang mga residente, sabi ni Kalahate, dahil tumakbo na sila noon sa korte. Pero talo sila dahil sabi ng huwes ay dapat sa Supreme Court daw sila lumapit. Ang kaso, wala na raw silang pera pang pondo ng isa pang Supreme Court petition. Parang mahirap nang bumangga sa kumpanya ng pinakamayamang tao sa bansa. Ang dating konsehal na si Irene Del Rosario, nakulong na dati sa kasong cyber libel na ikinasa sa kanya ng isang tao dahil sa pagtuligsa niya sa joint venture. Idinemanda na rin daw siya ng sedition dahil sa namuno sa pulong ng mga residente para usisain ng kontrata. GOCC ang water district at technically, hindi sila napapasailalim ng city government. Pero mayor pa rin o governor ang nag-aaproba ng mga ia-appoint sa board. Sinubukan na raw niya noong usigin ng city government para sila na ang mag-imbestiga. Bakit daw hirap na hirap pa rin sila sa tubig sa kabila ng pinalilibutan sila ng deep well at malapit sila sa Angat Dam? Ngayon para mairaos ang pang-araw-araw may mga rasyon mula sa truck at mga tangke sa iba't ibang lugar na ang tawag ay tawid uhaw. Hindi ako nakakuha ng support. We're not moving forward. We move backward. Kasi ginamit namin yung tawid uhaw 1998-2000 Ngayon bibigyan nyo kami ng tawid uhaw. Na yung mga tao, pag naubos na yung nag-aagawan yung mga tao kasi kailangan mauna sila dun sa pila Naabutan nga namin ng mga batang ito na nag-iimbak na ng timba-timba ng tubig habang nagre-refill ang truck ng Prime Water. Pero sa kabilang barangay, parang paubos na ang supply. Bawal ka nga maligo, makikisalok ka lang. So tignan natin kung may masasalok tayo. Meron naman pero mahina, so kailangan mong patayin tas buksan ulit. Ang mga bill nila dito aabot sa 1,000 kahit 3 lang sila sa bahay. At kahit wala namang tubig na tumutulo, maraming joint venture ang Prime Water sa buong bansa. Siguro nasa 100 na. Marami sa mga bayan na yun hindi rin masaya sa serbisyo sa Prime Water. Yung pagmamanage ng Prime Water,
They call it crime water. Panawagan ni Del Rosario sa national officials pati sa mga tumatakbong senador, bigyan ng pansin ang problemang idinulot ng prime water sa buong bansa. This is national issue. Hindi lang to issue ng San Jose del Monte. Sana po makita nyo naman yung pangangailangan ng tubig na maiayos. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang prime water pero hindi sila sumagot sa mga email namin. Ipinarating na rin namin ang issue sa kampo ni Camille Villar pero ang sabi nila, prime water na lang daw ang tanungin. Naging aktivista na nga rin ang engineer na si Even at walang pag-aatubiling sinabi niyang mangangampanya siya laban kay Camille Villar. Kaya yan ay mga interesado na pumasok sa politika dahil gusto siguro, sa tingin ko i-maintain nila yung kwan nila sa billionaire sila, maging number one sila. Madaling pagkakitaan ang water district. Simple lang ang hiling ni Nanay Ike sa mga kandidato. Sana naman sikapin nila nga bumalik naman normal katulad ng dati. Hindi ko na kaya talaga. Oo, hirap na hirap talaga ako. Number 2 na pinaka-vote rich ang Bulacan sa buong Pilipinas. Dito lang sa San Jose del Monte, nasa mahigit 250,000 na yung mga botante. Yung ganitong klaseng numero kayang makapagpanalo o makapagpatalo ng isang national candidate. Kaya naman meron talagang kapangyarihan yung mga taga rito na singilin yung iluluklok nila sa pwesto. Lian Buan Rappler, Bulacan. Okay, so grabe no, kawawa yung Bulacan Makabayan. So dapat na talaga hindi iboto itong mga Villar Makabayan kasi sila po'y pasakit sa bansa natin. Huwag iboto si Camille Villar. At saka please i-share natin ating vlogs Makabayan para ipapaingay natin to. Paingayin natin to itong issue po ni Camille Villar or ng mga Villar Makabayan. At para na po ito makaabot po sa gobyerno natin. Okay, so please i-share natin. Mga kababayan ko, before na mag-jump po sa ating next topic, nandyan po kasama natin si Rene Di Malibot, Nestor Potian from Norway. Kasama rin po natin si Minesmo Romeo, Evelyn Garcia, Rosita Palada, Tony De Los Reyes, nandiyan rin po si Remedios Basaran, Jess Tubtob from Calamba, Laguna, Amelia Hugo, Josephine Gallego, nandiyan rin po si Sports Shinobi from South Korea, isyatat natin si Phil Macabato, Diosalan David, hi to Ernesto and Rebecca Nacion na nandyan sa Canada, hi to Ashen and Luisito Niedo. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. Alam nyo ba, mga kababayan, freedom of speech or freedom of fake news? Dito tayo kay Peebles Cunanan, mga kababayan. Start na tayo. Alam nyo ba kung sino si Peebles Cunanan? Si Peebles Cunanan po, siya po yung naglantad na si Harry Roque ang nagpakawala ng pulburon video ni BBM sa Congress. Nung TRICOM hearing nakaraang araw. Nakalipas na ilang araw. So ngayon, itong si Peebles Cunanan may binulgar. Alam nyo ba ano binulgar ni Peebles? Binulgar niya na si Sara Duterte nagbayad ng vloggers. Nako, ito na. Maaari bang ipatawag si Peebles Cunanan kapag sakaling nililitis na itong impeachment complaint laban kay Sara? Nako, ito na. Peebles Cunanan, mga kababayan. Peebles, binulgar. Na nagbayad. Nagbayad si Sara Duterte. Duterte ng vloggers. Ginoo ko, mga kababayan. Peebles Cunanan may bagong pasabog. Sara Duterte nagbayad daw ng vloggers. Inabutan daw siya ng sobre. Yan ang totoo na freedom of speech. Yung maglabas ka ng isang aligasyon na may pruweba ka. Ngayon ang tanong, totoo ba ang sinabi ni Peebles? Yes, kasi siya mismo tumanggap Pinapirma ba siya? Yes, kasi siya mismo nakapirma na binigyan siya ng sobre ni Sara na allowance daw. Naku po, mga kababayans, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na. Don't let these deals fly by. Mga kababayan. Download now. Alaka. Buntis ako! Anong dapat kong gawin? Buntis ka, di hilain mo yung anak mo kung wala kang panggastos. Ito na, mga kababayan. Peebles Cunanan ito Kung naalala ninyo, mga kababayan, meron din isang si Gloria Mercado ba yon? Kung naalala ninyo sa office sa DepEd.
si Gloria Mercado na inabutan din ng sobre na hindi din niya rin binuksan at iniwan niya lang sa lamesa na kinanta niya sa Quad Committee hearing sa interview ni Jinky Luistro. Si Gloria Mercado ba yon? Pangalan nun, taga DepEd, na issue na inabutan daw siya. Oo, di ba, Ma'am Sir Elijah? Nagbigay daw siya ng sobre sa DepEd. Oo, tapos hindi daw binuksan ni Gloria Mercado. Ngayon, eto na. Hindi lang pala si Gloria Mercado, pati si Peebles, inabutan din pala. Ito ha mga kababayan, lakasan ko ha, ito. Bilyonaryo News Channel post yan. Nakalagay dito, may bagong aligasyon ang vlogger na si Peebles Cunanan at maaari raw itong magamit sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Sandro Orocho na kung saan sinabi ni Peebles Cunanan dyan na si Sara daw ay nagbigay ng sobre katulad sa kung paano binigay kay Gloria Mercado. Nako, mapatawag itong si Peebles Cunanan nito sa impeachment ni Sara. Ayan, ipagpatuloy natin. Ito na mga si Peebles Cunanan at maaari raw itong magamit sa impeachment kay Takero to, ha? ng pangalawang Pangulo. Ang Takero, detalye sa credited. agenda report ni Sandro Otsona. Nakasobre, 15,000. Oh. Nag-abot staff ng OBP. Sa allowance daw, pinabibigay. Ikinagulat ng isa sa mga House Prosecution Panel ang aligasyon na ito ni Peebles Talakera. Matatandaan sa serye ng investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability, isa si Yusek Gloria Mercado ang nagsabi na nakatanggap rin siya ng sobre. Nako. Bagay na posible raw na pinagdalhan ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Nako. So ngayon so malino mga kababayan na hindi lang pala namimigay ng sobre itong si Sara Duterte sa kanyang mga secretaries, pati rin pala sa kanyang mga troll farm. Nako. At alam naman po natin na itong si Peebles nga po ay parte nga po ng mga grupo ng mga Duterte nung nakaraan. At para mas maliwanagan po tayo mga ka-streetwise, actually, ang mahiwagang sobre ni Sara Duterte may 15,000. Mas malaki pa pala itong kay Sara kaysa kay Willie Revillame. Salamat, nanalo ka ng 10,000 sa Shopee. Sa Shopee, eto, nanalo ka ng 15,000 sa sobre ni BP. Ay, potang ina, daig pa ninyo Kaya pala, baka si Peebles dito isa sa pangalan doon sa Team Grocery. Team Dudong. Naku, mga sheminat. Kung naalala ninyo kay Gloria Mercado noon, na ini-interview siya at binigyan ng sobre. Ganon din pala kay Peebles. Nanalo ka ng 15K mula kay BP. BP. Putang inang yan, Tinalo mo pa si Willie Revillame na 10,000 sa Shopee. Ngayon, 15,000 kay BP. Ay po, ina Sara. Parang patong-patong na to Balato naman dyan, Peebles. Peebles. Balato naman dyan. Tag 50K yung kay Gloria Mercado. Kay Peebles, 15K lang. Oo. Ala, Peebles balato naman dyan. Ito na, ito mga kababayan. Ulitin natin ito. 1, 2, action. Magamit sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Sandro Otsona. Nakasobre, 15,000. Ang nag-abot staff ng OBP. Sa allowance daw, pinabibigay. Ikinagulat ng isa sa mga House Prosecution Panel ang aligasyon na ito ni Peebles Talakera. Matatandaan sa serye ng investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability, isa si Yusek Gloria Mercado. Ayan si Gloria Mercado, naalala nyo, tinanong siya ni Congressman Jinky Luistro, na totoo ba na binuksan mo? Bakit na ganyan-ganyan? Hindi ko po binuksan, iniwan ko lang po sa lamesa at nagre-resign po talaga ako kasi ayaw kong sabihin madadamay ako dyan. Baka yan ay galing yan sa confidential fund, mahirap na. Di ba? Ito, hindi lang si Gloria Mercado, nandyan pa si Peebles Cunanan. Ay, nako. Bakit kaya ganun? Sabi nga ni Peebles, hindi ko na pangalanan yung mga ibang vloggers na naabutan. Pero sa totoo lang, may picture po ako dyan. Na mismong si Sara nag-selfie, nasa likod ang mga vloggers.
Ayaw ko na magdagdag. Basta kayo na lang pong bahalang mag-research. Pero pwede naman natin i-research ngayon. Ako pa ba? Siyempre, nandito na tayo. Tuloy-tuloy na to. I-research natin. Baka, nagtatanong lang. Baka lang ha, baka. Alam nyo naman, baka. Oo. Ito lang ha. Ako naman, hindi naman akong fake news dito. Siyempre, ipakita lang natin na parang magkasama nga sila, kumain nga sila dito kasama yung mga vloggers. Basta yung success, nakain nga kayo eh. Yung success, hindi mawawala yung success eh. Actually, nandito kasi nakasave sa isang phone ko eh. Wait lang ha, wait lang. I-send ko lang sa ano ko, messenger ko. Wait lang. Ito na, dito na tayo ha. Pasensya na kayo. Bumalik na tayo. Ito, bubuksan ko lang kasi meron naman akong i-share sa inyo. Siyempre, ayaw ko naman na masabihan tayong fake news mga kababayans. So, ito, malayo-layo naman po siguro ito. Ay! Nako. Di ba? Parang kakaiba tong ay! Nako. Di ba? Naabutan din ba sila? Ay! Hala, Diyos ko. Walang kakaiba yun. Ha. Di ba? Nabutan din ba? Allah! Palato naman kayo dyan. Kung si Pebbles may binulgar, meron din tayo. Ay! Hala, ang dami nila! Mga vloggers. Hala, Ginoo ko. Hala, dami nila. Hala, dami. Nakangiti sila. Sino-sino to nandito? Hello, Ginoo ko. Pag sure. Hala, bakit kayo ganyan? Meeting dinner daw yan. May kinakain sila, mga scallops, crab steak. Ginoo ko ha. Hala. Laki-laki budget nito ah. Naku, tigil-tigilan nyo ako. Wala akong nilagay pangalan dyan ha, mukha lang. Mahirap na. Hala, Ginoo ko. Basta pwede nyo naman i-screenshot, pero minadali ko lang ganun. Para i-screenshot nyo, makita yung mukha nyo, problema nyo na yan. Grabe, alagang-alaga ni Sarah yung kanya mga vlogger makabay na. Nabiyayaan ng confidential funds. Natatanong lang po, nabiyayaan ba ng confidential funds? Alam nyo, ito na po yung ebidensya makabayan. Natotoo talaga yung mga kumakalat na balita noon na meron pong nagbibigay sa kanila, nagbabayad po na politiko dito po sa mga DDS vlogger. Diba mismo na pong si Pebbles ang nagpangalan makabayan, si Sarah daw. Diba nabiyayaan ba ng confidential funds? Ito mga DDS, sila po yung nang-aakusa na bayaran daw kami. Pero sila pala itong mga bayaran makabayan. Diba? Nakatawa talaga eh. Tapos noon, sumabog na hong balita na yan. Ito na po ang ebidensya na totoo pala talaga makabayan. Tapos nakatawa nakatawa talaga eh. Kasi tayo po tinatawag po na bayaran kapag tayo po sumuporta po sa gobyerno makabayan. I can assure you mga DDS, hindi po bayaran ang mga pro-admin vlogger. Totoo yan. 1,000%. Si Sir Ivan, kami po mga pro-admin vlogger, walang nababayad sa amin po na politiko. Wala. Kami po ay nakakasildo lang dahil dito po sa vlog namin sa YouTube. Magkakaroon lang kami dito ng extra na budget or extra po na revenue kapag meron pong nabibigay sa amin po ng GCash. At also, dito po sa Super Thanks, at dito po sa meron na pa-member sa aming channel makakabayan. So, dyan lang po magkakarevenue sa Ivan. Pero wala pong involved na politiko na nababayad sa amin. Diba? Ang mga DDS vlogger lang. Diba? So, anyways, ibabalita rin po natin dito. Siyempre, yung mga good news natin makakabayan. Para malaman po ng mga DDS, mga anti-Marcos na nandito sa ating channel kung ano na yung estado ng ating gobyerno or ng ating bansa makakabayan. At para malaman nila yung mga proyekto, mga lakad ng ating presidenteng si PBBM at para rin po malaman nila yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Uno nga po dyan, mga kababayan, magtutulungan ang Department of Agriculture at Philippine Postal Corporation o PhilPost matapos lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang mga ito upang palawakin ang Kadiwa ng Pangulo program na target itatag sa 67 PhilPost offices sa buong bansa.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang kolaborasyon ay isinagawa ng dalawang ahensya upang maisulong ang seguridad sa pagkain at mas umabot sa publiko sa pamamagitan ng Kadiwa ng Pangulo Program na tutulungang paramihin ng PhilPost sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Kadiwa ng Pangulo Program ay dinisenyo upang magbigay ng abot-kayang subalit dekalidad na pagkain sa pamamagitan ng mga centers nito ng DA na kaya mas mura ang halaga ay dahil direkta ang pagdadala rito ng maliliit na magsasaka at mangingisda. Target nito na makinabang ang mas maraming Pilipinong mamimili kaya sinisikap itong palawakin ng post offices sa buong bansa. Ang kasunduan ay formal na sinelyuhan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at PhilPost Chief Executive Officer Luis Carlos Kamakaidan. Ayon kay Postmaster General Carlos, target ilagay ang Kadiwa Centers ng naturang programa sa 67 post offices nito sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Ang PhilPost ay may 1,100 offices sa iba't ibang bahagi po ng bansa na lalagyan din ng KNP stores. Ang partnership sa PhilPost ay inaasahang magpapabilis sa expansion ng Kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang lugar na inaasahang aabot sa 1,500 stores sa buong bansa pagsapit po ng 2028. Sa ilalim po ng kasunduan, ang DA sa pamagitan ng Agribusiness and Assistance Service ay magbibigay po ng technical at administratibong suporta para sa operasyon, pagtatatag at monitoring ng Kadiwa stores. Itiyakin ng departamento na lahat ng produktong ibebenta sa mga tindahan ay angkop sa pamantayang pangkaligtasan, maayos na pangasiwa sa delivery at pag-imbak at sisiguruhin hindi makakaapekto sa operasyon ng PhilPost ang pagbebenta sa mga Kadiwa store. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalago ang local production para sa food security, mas pinalalakas pa ang produksyon ng hybrid rice seed. Idinaos ang kauna-unahang Harvest Festival para sa hybrid rice seed production sa Davao Oriental noong nakaraang linggo. Mandato ito ng Administrative Order No. 9 ng Department of Agriculture sa pagsusulong at pagpapaunlad ng production ng hybrid na palay. Kinikilala nito ang kahalagahan ng pagsuporta sa lokal na produksyon ng binhi, isang hakbang para palakasin ang industriya ng agrikultura. Based po doon sa aming policy, dapat po 60% ang ating imported seeds, 40% po yung local. But this year, we aim to reverse that na maging 60% po ang ating locally produced seeds and 40% po yung ating imported. Ang paggamit ng hybrid rice seeds ay nagdudulot ng mas mataas na ani. Dahil ito ay disease resistance, mas matatag ang uri ng binhi na akma sa klima ng bansa. Mapapataas ito ang rice production, kaya bababa ang pagdedepende sa imported na binhi. We are using locally produced seeds, yung ating productivity ng ating mga farmers ay na i-increase po sila at alam naman po natin hybrid is mataas din po ang yield nito. At the same time, kung locally produced po is mas mababa po ang production cost noon. So definitely, increase income din po sa ating mga producers. Matatanda ang itinaas pa ang pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito ay para sa mechanization, seed development, propagation and promotion, expanded rice credit assistance at rice extension services. Yung RCEF ay naging 30 billion na po yung ating annual budget for that. So talagang we are working towards achieving po yung goal na production namin this year na mapataas po talaga yung aming rice production. Kasama sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalago ng lokal na produksyon para sa food security. Tiniyak ng pamahalaan ng puspusan itong aksyon para maiahon sa kahirapan ang mga Pilipino. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi tumitigil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbuo ng mga intervention o hakbang para gawing single digit ang poverty incidence, kung saan katuwang din aniya ng gobyerno ang mga nasa pribadong sektor. Ilan sa interventions ayon kay Dumlao, ang kanilang ipinatutupad ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Samantala, 700,000 sambahayan na ang nasa self-sufficiency level o may kakayahang tumayo sa kanilang mga sariling paa matapos makagraduate sa 4-piece program ng gobyerno. Kaugnay nito, sinabi ni Dumlao na kanilang titiyakin na hindi na muling bumaba pang antas ng estado ng pamumuhay ng mga matagumpay na nagsipagtapos sa 4-piece program. Gagawin aniya ito
sa pamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan na siyang magbabantay sa status ng mga 4-piece graduate. Timeline, sabi nga po ni Pangulong Marcos Jr., dapat maibaba natin ang poverty incidence to a single-digit percentage before the end of his term. DSWD is committed in contributing to the attainment of that goal. Muling tumaas ang remittances na pinadadala ng ating mga kababayang overseas Filipino workers. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mula sa 2.95 billion US dollars tumaas ng 2.6% ang remittances itong Pebrero o higit 3 billion US dollars. Dahil dito, tumaas din ang naitalang kabuang remittances para sa mga buwan ng Enero at Pebrero ngayong taon na nasa 6.27 US billion dollars. Naitala ang pagtaas ng cash remittances mula sa Estados Unidos, Saudi Arabia, Singapore at UAE para sa unang 2 buwan ng taon. Mahalaga ang remittances ng mga kababayan natin sa abroad para sa patuloy na pagpapalago ng ekonomiya ng bansa, lalo na pagdating sa public spending at paglakas ng piso kontra dolyar. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa prangkisa ng Meralco ng 25 taon. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Meralco sa suporta ng Pangulo sa Senado at sa Kamara sa pagsusulong ng malaking hakbang na ito. Ayon pa kay Meralco Chairman and CEO Manuel Pangilinan, magsisilbing daan ito para mas maipatupad ang mga programa na magpapalakas pa ng serbisyo sa kanilang mga consumer. Kabilang na ang pagsusulong ng modernisasyon at pagpapalawig pa ng kanilang distribution network para maiwasan ng anumang abala sa hinaharap. Ipinagutos ni bagong Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang pagpapaigting ng aksyon sa pagsugpo sa text at online scams na naglipanan na naman kahit pa ngayong panahon ng Semana Santa. Sa Bagong Pilipinas ngayong public briefing, inihayag ni DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso na bukod sa text scams, mas pinipili na rin ngayon ng scammers ang over-the-top media service na hindi na kailangan ng SIM card at gumagamit lamang ng internet tulad ng Viber at Messenger. Naikipagtulungan din ang DICT sa mga pribadong telecommunication network habang hinihikayat din ang publiko kahit pa ang mga hindi pa nabibiktima ng online scams na i-report ang mga natatanggap na scam messages. Talagang palakasin ang pagsusugpo itong mga online text scams na to. Talagang ang marching orders niya dapat ang CICC mabilis at mabangis dapat against all these forms of scammers, yung mga fake news peddlers, tsaka yung mga illegal online gambling sites po. Isang online platform ang binuo sa Kamara. Sa pamamagitan po nito ay maaring maghain ng panukala ang isang Pilipino kapag nakalikom ito ng 300,000 verified signatures. Ipapasa ito sa Kongreso para sa kaukulang legislative process. Kung ikaw ang tatanungin, anong panukalang batas ang gusto mong maipatupad sa Pilipinas? Para sa akin siguro yung mga transportation wag nang tumaas. Kasi di ba nahihirapan dahil sa mga trabaho nila, sana tumaas din ang sahod. Mas mababa pa sa akin. Okay. Pamurahin nila yung gamot, tsaka yung gatas, lalo na yung isang gatas sa mahal, hindi namin kayang bilhin. Dito sa Kamara, isinusulong na ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte ang pagpapalakas sa partisipasyon ng ating mga kababayan sa pagbuo ng mga batas sa bansa. Ito ay sa bisa ng inihain niyang House Bill No. 303 kasama ang iba pang kongresista o tinatawag ding crowdsourcing bill. Sa ilalim nito, magkakaroon ng online platform kung saan maaaring maghain ang mga tao ng sarili nilang panukala at kapag nakalikom ito ng 300 verified signatures, ipapasa ito sa Kongreso para sa kaukulang legislative process. Para kay Villafuerte, ito na ang pinakamainam na halimbawa ng participatory democracy kapag naisabatas. Sa ganitong paraan, magiging mas inclusive at epektibo anya ang paggawa ng mga batas na sakto rin dahil marami sa ating mga kababayan ang may malalim na kaalaman at malawak na karanasan sa iba't ibang larangan. Bukod naman dito, tuloy-tuloy rin ang paghahain ng iba pang panukala at resolusyon ng ilang kongresista. Si House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera, pinaiimbestigahan na ang nangyaring pagguho ng isang concrete column sa MRT construction site sa West Avenue, Quezon City sa ilalim ng inihain niyang House Resolution No. 2262.
Habang si Agri Party List Representative Wilbert Lee, itinutulak naman ang House Bill number 11499 na naglalayong mapalakas ang Climate Change Act para sa kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil po sa mga DDS fake news peddlers at para malaman nila ang mga totoong balita. Okay, so please like and share. I-share natin, nandyan po kasama natin si Merna Fernandez, Helda Baldomino Pita, nandyan rin po si Trinidad Lozano, Carmen Robertson, Lorna Jane, Hatso Victor Robin, Laija Malabed, nandyan rin po si Elina Cao, Eloisa Villanueva, Hatso Eufemia Prospero Marcelino, nandiyan po si John Eufrasio, Apple Nash, Corazon Gabriel, Shisita Druha, Hatso Maria Soriano. Nandiyan po si Jeco Jerry Cabreros, Jemmy Pioan, Vandy Santos, Romsky Dax, Hatso Teresito Lu, Sisi Perez Apeliedo, Hatso Henry Acosta, Ron Sariglo Molino Ramos, nandiyan po si Urbano Costuna Rivera, Sandy Yang Ed Dongies, Hatso Percy Shalana, Iday, Judith Dumas Panya, nandiyan rin po si Palpi JBR, JRN, Christina Bautista Santiago. Hi to Elmer Pinaranda, nandiyan rin po si Annabel Hoson, Jose Inahi Naife, nandiyan rin po si Daniel B. Acosta. I-shoutout natin si Dimapa Ruth Hara, Lorna Obalanueva, Lorena Palge, Liusel Rama, Jimmy Pioan, Carlo Coscolohuela, nandiyan rin po si Bioli Binaventura, Robert Dulos, Dimple Rain S. Rebines. I-shoutout natin si Ivy Alfonso, Gorgunya Angala, Vincent Anthony Amancio Fuentes, Elsa Hoffman, Juicy Buhay, and hi to Alicia Lee. Okay, so mga kababayan ko, diyan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan sa sariling bayan, ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan.
ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng